So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagkagawasapan na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating pong tatalakayin mga kahombre ko ang isang bagay na medyo nakatago ho kasi wala ho talagang naglabas ng mga bagay na ito na sa tingin ko mga kahombre ko ay kailangan nyo hong malaman, okay? Meron hong lumapit sa akin mga kahombre ko na isang transman din, okay? Na-realize ko na oh my God, pwede natin tong gawan ng content for awareness and for the people to reflect. At kahit papano, ma-realize nila na, teka lang, akala ko ba malinis ka pero bakit may lumalabas sa inyo na mga gantong klase ng allegation? Diba? Mahalaga kasi mga kahombre ko na hindi man natin malinis totally ang internet pero kapag meron dumi mga kahombre ko, maganda-ganda na ho na atin ang linisin ito agad. Tama? Ang personalidad ho mga kahombre ko na ating ke-questionin ngayong araw ay si Ian Lazaro o mas kilala bilang Daddy A mga kahombre ko. Grabe, natatawa ako sa pangalan. Daddy A, Daddy B, putra guys. Lupit ito Isa ho siyang Pilipinong content creator, social media personality at isang kilalang advocate para sa mga trans man. Meron ho siyang 950,000 followers sa FB, 1.8 million followers naman sa kanyang Famngarap Facebook page kung saan idinodokumento ho nila kasama ang kanyang same-sex partner ang kanilang paglalakbay sa pagkakaroon ng anak sa pamamagitan ng reciprocal IVF, in vitro fertilization mga kahombre ko. Sa mga hindi ho nakakaalam yan, ayan ho yung tinuturok mga kahombre ko sa tiyan ng babae sa dalawang gay relationship, okay? Dun sa babae na pwede pang magbuntis mga kahombre ko, okay? So kumbaga, isa siyang advocate mga kahombre ko na kumbaga, sige, pwede rin at may karapatan din ang mga transgender na magkaroon ng pamilya. At isa nga ho sila sa ehemplo mga kahombre ko. Kasi in fact, nagkaroon sila ng pamilya, nagkaroon sila ng mga anak mga kahombre ko. Hindi naman ho ako against dyan. Diba? Kasi end of the day, mga kahombre ko, itong mga ito, may mga puso rin naman. Kaya rin naman nila for sure na magpalaki na mga bata, diba? Pero meron tayong malulupit na questions dyan. Dito, sinabi ho niya na gumastos daw sila ng 1.1 million pesos sa first round ng IVF at 3 million pesos naman para sa twin pregnancy at hospitalization na umabot ho sa kabuuan di umano 5 milyong piso. Yung unang mong pagbubuntis, gumastos kayo ng 1.1 million. Nung twins ang lumabas dito, kinailangan ba na mas malaki ang gastos? Yes po. Yun po yung hindi isang napag-uusapan. Kala ng iba, pag nag-twins ka, mas tipid. Kasi syempre, nag-IVF ka. Nag-IVF ka, tas ang bayad naman, hindi naman doble. Kung twins yan, triplets yan, pareho lang yung bayad. So, sabi ng iba, mas mura yan kasi dalawa. Yung pala, meron siyang risk. Kapag twin pregnancy, high risk si mommy. So, kailangan siya agad ma-hospitalize. So, sa kanya, nangyari 7 months pa lang, nasa hospital na kami. Nagko-contract na po kasi Dito sa Pilipinas? Yes po. Oo. So, ang laki ng ginastos po namin. Halos 3 million po yung ginastos namin dun sa twins kasi na-incubator pa po sila. Matagal din sila sa incubator, tapos dalawa sila. So technically, para sa 3 anak nyo, gumastos kayo ng halos mahigit sa 4 na milyong piso. Both. Mga 5 po. Mga 5 po. 5 milyong piso para sa 3 nyong anak. Opo. Now, mga kahombre ko, ito na ho ang malulupit na revelasyon. Sa kanilang mga vlogs at interviews, pinapalabas nila na sila ho ang gumastos para sa kanyang mga surgery at IVF. Meron kasing lumapit sa akin na isang transman, ayan, na alam ang katotohanan at pinakita sa akin lahat ng mga pruweba. Kaya imposible na totoo ang pinagsasabi mo dito sa naging interview mo. Ito pala hong miyembro ng LGBTQ+ community na to mga kahombre ko, ang tumulong sa tao na ito, ang gumastos sa tao na ito, ang taong nasa likod niya. Ito ho ang nagbigay ng bahay sa kanya.
mga bahay, 2. At hindi lang ho yun, mga kahombre ko. Hindi lang bahay ang ibinigay dito. Ginroom siyang maigi nito. Binild siyang maigi nito, mga kahombre ko. At later on, naging sikat at kilala siya. Dahil sa miyembro ng LGBTQ community na to, mga kahombre ko. At ito pa, yung pinakamalupit. Siya rin ho ang gumastos para sa IVF nila, hospitalization, at lalong-lalo na mga surgeries. Na pinapalabas niya sa publiko at sa fanbase niya na sila raw ho ang gumastos doon. So, ang laki ng ginastos po namin. Halos 3 million po yung ginastos namin dun sa twins kasi na-incubator pa po sila. Matagal din sila sa incubator, tapos 2 sila. So technically, para sa 3 anak nyo, gumastos kayo ng halos mahigit sa 4 na milyong piso. Both. Mga 5 po. Mga 5 po. 5 milyong piso para Apo. sa 3 nyong anak. Opo. Ang kapal naman ng mukha mo. Kitang-kita ko lahat na resibo. Delikado tayo dyan. So kung ako sa'yo, Ayan, ilabas mo na ang katotohanan habang maaga pa. Baka mamaya niyan, mag-init-init ako at ako mismo ang maglabas ng mga katibayan, lalo ka ngayong mawawala ng fanbase. Lalo ka tuloy mawawalan ng tinatawag na credibility. Delikado yun. So kung ako sa'yo, aminin mo na lang sa publiko at sabihin mo na lang kung sino talaga yung taong nasa likod mo. Ngunit, pinapalabas mo sa mga fans mo. So, ang laki ng ginastos po namin. Halos 3 million po yung ginastos namin dun sa twins kasi na-incubator pa po sila. Matagal din sila sa incubator, tapos 2 sila. So technically, para sa 3 anak nyo, gumastos kayo ng halos mahigit sa 4 na milyong piso. Both. Mga 5 po. Mga 5 po. 5 milyong piso para Apo. sa 3 nyong anak. Opo. Alam mo, paring Ayan, ako naman sigurado na hindi ikaw talagang gumastos dyan. Di ba? Naku, syempre, may mga alam na ako dyan. Bago pa man ako nag-video, meron na akong mga hawak na katibayan na hindi ikaw ang gumastos sa lahat ng yan. Merong nag-sponsor sa'yo at tumulong sa'yo. At dito, mga kahombre ko, ito yung pinakamalaking question mark. Isa rin hong napakalaking fraud, hindi ho ba? Ang falsification of public documents. Or pagpepeke ng birth certificate ng panganay nilang anak. Tama, di ba? Pinaglalaban ho natin yan. Pinaglaban natin yan kay Norman. Ibabalik natin dito. Saktong-sakto. Naku po. Meron pa naman akong mga pwede nang makontak, di ba? Sa PSA. Kasi, pocha, kadali lang noon, mga kahombre ko, di ba? Pupunta ulit ako sa PSA. At ito naman, ka-questionin ko rin, di ba? Tulad ng ginawa natin kay Norman, kasi public document ho yun. If you feel na parang medyo may mali dito, pwede naman hong questionin yun. Di ba? Kung dati ho ito nangyari, mga kahombre ko, okay lang ito. Kaso lang ang problema, ngayon ho ito nangyari kung saan maayos-ayos naman ang sistema. Ibig sabihin yan, mga kahombre ko, malamang sa malamang, yung doktor ho dito, medyo involved din. Bilang isang influencer, Ayan, alam mo yon, dapat di mo ginagawa na mameke ng mga dokumento kasi pwedeng-pwede kang makulong dyan. And at the same time, pati yung hospital pwede managot kasama yung mag-ama na IVF doctor. Meron po akong 3 anak sa paraan ng reciprocal IVF kung saan hinarvest ang aking eggs at meron kaming sperm donor from sperm bank. At nung naging successful embryo ito yung pinagbuntes at binigyan ng buhay ng aking magandang asawa na si Apple Ola. Saan si Apple? Ayun! Ayun si partner. Oh, through IVF. Tapos ang nag-conceive is si partner. Yes po. Okay. At 3. 3 po. We have twin boys na 2 years old and our eldest is 7 years old na babae. Kasi how in the world na nangyari, iba yung sinabi nila nagluwal sa bata online, and then all of a sudden, sa papeles, iba yung nagluwal na nakasulat.
Marami hong mali dito, mga kahombre ko. Napakarami kasing nai-inspire sa mga tao na ito. Kaso lang, mga kahombre ko, sobrang peke. Mag-ingat kayong lahat sa internet. Social media is a world full of deceivers. Hindi nyo deserve itong ganitong klase ng mga tao. No. Lalo na ho at mga peke. Pinaglalaroan lang ang inyong mga damdamin. One love, good fucking vibes.